us were saved because of God's grace. The Most High willing to become the most low to save us from our lowest point to bring us back with Him in eternity. Yan ang ating Diyos. Now, tayo po ngayon ay magsisimula sa ating bagong serye na ang pamagat po ay A Sure Hope, How Christmas Shines Through Darkness. Alam nyo, itong pamagat na ito ay hindi ho ito yung parang wishful thinking. Di ba? Parang, I hope na makarating ako dyan. Kasi ang paggamit natin ng salitang hope, parang sana. Di ba? Pero ang gamit ng hope sa Bible, sabi nga ho nila, ito po ay isang lakas na talagang nakabatay po sa kanilang confident expectation sa tapatan ng Diyos. Na sinasabi lang, sigurado to, that when God tells us something, if we are hoping for God, ito ay certain. Ngayon naman, assure hope, di parang redundant naman, di ba? Parang tiyak na, tiyak. Parang ganyan, no? So, just to highlight sa ating lahat, para salungguhitan pa sa ating lahat, na itong ating inaasahan ay talagang hindi ka mabibigo. Now, alam nyo, ito magandang bahagi. Sa unang bahagi ng Kapaskuhan, isa sa mga kilalang tao na talagang ginamit ng Diyos, na parang, kung titingnan mo, halos mawawalan din ito ng pag-asa eh. Kaya bata pa naman. Kanya lang, sa panahon nila, talagang yung kasaysayan, ang tagal na nilang nag-aantay ng tagapagligtas. Yun ang kwento ng Israel. Bago dumating ang unang Pasko, talagang they were expecting someone na talagang yung pinangako ng Diyos mangyayari. Kaya titingnan natin ang kwento ni Mary. Kaya, Merry Christmas. Merry Christmas. Bakit ka ho? Kaya we have to receive Jesus as she received Jesus. Because Jesus is God's sure hope. Dahil sa matagal na panahon, they're expecting Jesus to come. From Genesis 3:15, sinabi na ng Diyos, mula sa binhi ng babae. Hindi niya sinabi binhi ng lalaki. Ngunit mula sa binhi ng babae, ito ang yuyurak at sisira sa kapangyarihan ng dyablo. Are you following? Kaya talagang doon palang inaasahan na. Bakit binhi ng lalaki hindi binhi ng lalaki? Kasi yung lalaki ang talagang pinag-utusan ng Diyos, at dahil yung lalaki, pansinin nyo, kung babasahin nyo rin yung Genesis, nung tinukso, nung kumain na yung babae, nung prutas, walang nangyari. Ba't walang nangyari? Kasi just si God. Ang utos binigay sa lalaki, hindi doon sa babae. Kaya nung kinain na ng lalaki, saka lang nabuksan yung kanyang isip, hala, nakaubad tayo. Doon pa lang nagdating yung kasalanan. Doon pa lang, kaya yung binhi ng lalaki ang magtutuloy-tuloy, magmamana ng kasalanan sa ating lahat. Kaya lahat tayo pinanganak na may inherent na kasalanan. Nasusundan po natin. Kasi naipasa ho yun. Dahil kumbaga, yung pinaka ating nature, naging sinful na. Napasa na ng tuloy-tuloy. Kaya ang kailangan, may magtagapagligtas na walang ganong nature para maligtas tayo. Kaya, kailangan sa binhi ng babae. Are you following? So, paano mangyayari yun? So, ito ang ating titignan. Nangyari po yan, nakakatuwa, pag kayo po'y nagbasa sa Lucas, for example, yung Lucas Kabanatang 1. Bago natin, yung binasa ni Kuya Omar, ni Pastor Omar kanina, nagsimula sa verse 26, tama? Andiyan pa kayo? Okay. Verse 26. Siyempre may verse 1 yan. Nakuha niyo sabihin? Mula sa verse 1, pag binasa mo yan, sabi niya, ito ay aking siniyasat. Kumbaga, may mga eyewitnesses, ito ay kwento ni Jesus. Are you following? Kung paano siya nagsimula ay panganak, ito yung kwento na yon. So, hindi ito legend, ito ay pinasa dahil sa mga eyewitnesses sila. Nakuha niyo? At mapapansin nyo rin na hindi ito bagay ng tungkol sa turo ni Jesus, hindi ganon. Kundi yung buhay ni Jesus. Kwento ni Jesus. Bakit importante yon? Kasi karamihan ng mga pananampalataya, lagi sinasabi, ito yung turo ng aming founder. Ito yung turo. Pag turo, ibig sabihin, ito yung kailangan kong gawin. Ang kwento, ikaw ang bida. I need to do this para ma-experience ko yung kaligtasan. Ang amazing dito,
kwento ito ni Jesus para ipaunawa sa ating lahat yung ginawa ni Jesus. Siya yung bida, hindi tayo. Punta tayo dito ngayon kay Mary. Diba? Si Mary, eto, siyempre nabubuhay siya sa isang madilim na panahon ng kasaysayan ng Israel. Sila'y nasa under sa Roman Empire. Wala silang kalayaan, talagang yung katulad ng mga normal na tao na talagang pwede lang gawin ang gusto nila. Si Mary, walang ganong privilege. Kasi bagamat lupain nila yon, nasa ilalim sila ng Roman Empire. Ngayon, biglang, for some reason, biglang nagpakita itong parang lahat sila, umaasa sila ng, Lord, kailan mo tutuparin yung sinabi mo? Kaya naman, bakit meron silang pinanghahawakan? Sabi niya, therefore the Lord Himself will give you a sign. Bibigyan ka ng sign. Sabi nga, behold, a virgin will be with child and bear a son. Ito na yung magiging katuparan ng Genesis chapter 3. Di ba? And sabi ganoon, and she will call His name Emmanuel. So lahat sila, may inaasahan sila. Sana, sino kaya yung mapalad na babaeng yon? Sino kaya? Isa lang pwede nun eh. Nakuha ninyo? So they were expecting, eto na, darating na to. Ang tagal na natin nag-iintay. Kailan ba darating ang Panginoon? Parang pakiramdam natin ngayon, parang kailan darating si Lord ng pangalawang ulit? Di ba? Para matapos ang latong problema na to. So, noon, ganun din ang kanilang nararamdaman. Ang tagal na. Imagine, ilang taon na, ilang libong taon na ang lumipas nang pinangako ng Lord, almost 4,000 years. Can you imagine? Ang tagal na. Tapos ito naman, mga ilang libo na naman. Gano'ng katagal to? Now, para maunawaan natin kung paano tanggapin yung si Jesus at maranasan yung God's sure, parang hope na binibigay, God's sure hope na binibigay sa atin, tatlong bagay. Kailangan maintindihan natin yung grace, yung gospel, at yung glory ng Diyos. Nasusundan po, yan po ang ating pag-uusapan. Ano ibig sabihin ng I don't deserve it? Kasi pag sinabi mong grace, binigay sa iyo na you don't deserve it. Parang, hindi ito dapat, ang karapat dapat sa akin, hindi ganon. Ang sinasabi mo, parang, wow! Binigay sa akin to, ako pa! Si Mary, ganon-ganon din ang kanyang naranasan. Naranasan niya yung grace ng Diyos. Look at this. Paano niya naranasan? Nung naka-6 na buwan na, si Angel Gabriel ay pinadala ng Diyos sa city ng Galilee called Nazareth. Yung 6 na buwan na yan, ang basihan niyan, si Elizabeth. Nung binisita ng anghel si Elizabeth, nabuntis siya. Yun, may edad na yun. May edad na siya, imposible ng manganak. Sa Diyos naman, walang imposible, di ba? Kahit si Sarah nga, 90 na, nagbuntis pa Ito ngayon, nabuntis siya. Tapos itong amazing part, ang pinuntahan niya, isipin niyo mabuti sa Galilee na taga Nazareth. So, 6 months na si Elizabeth, nung panahon na yon, inutusan naman ng Diyos si Gabriel pumunta sa Nazareth. Ba't sa Nazareth pa? Hahanap ka na rin lang naman ng tao na yung gagamitin. Ba't taga Nazareth? Alam yung Nazareth, hindi magandang lugar ang Nazareth. Kaya nga sabi ni Nathaniel, meron bang mabuti na nanggagaling sa Nazareth? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, pangit yun. Hindi maganda. Parang walang mabuti doon. Pero pinuntahan niya taga Nazareth. Sa isang virgin engaged to a man. Bagamat hindi pa siya nakikipagtalik, pero engaged siya sa isang lalaki. Ang pangalan ay Joseph. Bagamat si Joseph ay descendant ni David, noong panahon na yun, wala nang halaga yun kasi they are all under Roman Empire. Kaya mahirap na rin sila. Hindi na sila royal blood yan. Ano sa-isay ng royal blood na pare-pare kayong alipin ng Roman Empire? Nakuha ninyo? Tuloy na tayo. And virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, greetings, favored one, the Lord is with you. Siyempre, parang, ang batian kasi noon, parang ganito. Kunyari sa atin, hi, good morning, ganyan, limawa, ganyan, ang batian. Ito, ibang klase. Ang swerte mo! Hindi mo naman siya kilala. Di ba, parang, ano pinagsasabi nito? Noon, ang batian doon, shalom. Di ba, ganyan. Bigla sinabi ganyan, sobra kang pinagpala. Parang, grabe ka, sobra kang pinagpala. Isipin mo, naka-exclamation point yan, Hindi mo kakilala yung tao. Bilang, grabe ka, sobra kang pinagpala. Parang, ano problema nitong mama to? Siyempre, kakabahan ka din Parang, anong problema? Ang problema, sabi nga, sabi, anghel yan, no? Huwag niyo isipin na parang baby na, sobra ka pinagpala. Wala ganun. Wala yan. Kasi siyempre natakot siya. Sabi niya, parang ang labo naman itong
utos at pinag-iisipan niya, anong klaseng bati yan? And sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Mary. Dahil, merong biyaya ang Diyos para sa iyo. Kaya yung found favor, biyaya yon. Nakuha ninyo? Parang, grabe, parang ang gaan ng loob ng Diyos. Meron siyang blessing sa'yo. Meron siyang favor sa'yo. Kaya yun, parang sasabing grace, meron siyang gift sa'yo. May gift siya sa'yo. Talagang sabi niya, sobrang ipagkakalob niya sa'yo. Gift. Parang, si God, may gift. Now, itong amazing part, and behold, sabi nga nun, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Now, listen. Para maintindihan mo, para ito'y talagang gift or grace, talagang kamangha-mangha itong regalo na to. For example, kung binigyan lang kita ng isang regalo na parang maliit na bagay, hindi mo papansinin eh. Hindi mo isipin na, ganda naman. Hindi. Unang-una, ang regalo sa'yo ng Diyos, gisingin mo katabi mo, sabi mo, etong regalo sa iyo ng Diyos, sabi kay Maria. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Ha? Magkakaroon ako ng anak. Mga 13 to 17 years old pa lang itong batang to, ha? Most probably, mga 13 to 15 nga lang eh. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Pero tatawagin mo siyang Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, the Lord is our salvation. Sa Hebrew, parang si Joshua. Joshua, naalala ko yan. Yan yung nagligtas sa amin noon. Siya yung nagtawid sa amin, nagdala sa amin sa lupang pangako. Papangalanan mo siyang Jesus or Joshua. Wow! Ngayon, ito ang mabigat. Dapat mong maintindihan, itong regalo nito, hindi to simple. Kasi magkakaanak ka, hindi lang basta magkakaroon ka ng anak. Siya ay, tawag, the Son of the Most High. Paano siya magiging Son of the Most High? Ako magkakaanak. Hindi mo naintindihan. The Lord God will give him the throne of his father David. Kung ikaw yung nakikinig, iniisa-isa niya. Son of the Most High, son of, talagang the throne of his father David, marirestore na yung aming kaharian. At hindi lang yun. He will reign over the house of Jacob forever. Tapos sabi niya, and his kingdom will have no end. Kung ayun nakakarinig ng ganun, alam mo, magkakaanak ka. Dalaga ka pa, no? Magkakaanak ka. At yung anak mo, napakadakila. At hindi lang yun, uupo siya sa trono at siya na ang hari hanggang sa kawalang hanggan. Kung ikaw yun, Joke ko yan. Joke ba ito? Joke? Pag-isipan niyo mabuti. Teka, parang hindi biro to. Itong natanggap mong regalo, hindi ordinaryong bata to kung magkakaanak ka. He is the Most High, willing to become a baby, para ano? Nakuha niyo yung sabihin? Pag narinig nila, tayo hindi na maintindihan, pero para sa kanila, para Hari David. Ito yung inaasahan namin na magliligtas sa amin mula sa iba't ibang kapangyarihan. Ito yung inaasahan namin magbabalik sa amin sa aming glorious days. Are you following? So parang, siyempre nag-aagaw sa isip niya yan. Hindi lang yun, hindi siya natapos doon. Pag tinalon natin yung verse 35, sabi niya, the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High. Pansin niyo, inulit ulit. Sabi niya, will overshadow you, and for that reason, the Holy Child, kakaibang bata to, He's set apart from all other children. Sabi niya, shall be called the Son of God. Pag habang pinapakinggan mo yan, Diyos? Kasi ang intindi ng mga Hudyo, pag sinabi mong Son of God, God, equal with God. Nagkakandinan tayo. Kaya nga si Jesus, when He's called Himself Son of God, babatuhin siya ng mga Hudyo eh. Bakit? Because you're claiming yourself equal with God. Ngayon, itong si anak, Diyos, ako magiging nanay. Now, tingnan niyo kadakilaan ng Diyos na to. Sa marami, nyari, mapa-Hudyo, mapa-Islam, hindi lang ma-imagine yung Diyos magkakatawang tao. Parang He is so great to become human. Nakuha niyo? He's so great to become human. But here's the greatest. Our God, the God of Christianity, is so great that He is willing to become human just to save you and me. Just to give us a living hope. Now, ito pang amazing part. Hindi pa natapos doon. Tuloy tayo. Sabi niya, paano mangyayari yun?
Dalaga pa ako, tsaka virgin pa ako. Hindi, wala pang lalaking nakaano sa akin. Hindi pwede yun, di ba? Meron pang nabubuntis ng hindi na lalagyan ng lalaki. Kumbaga, laying, mas na yung manok pinakain lang, ng itlog na. Baging itlog yun, pero hindi magiging manok yun. Nakuha ninyo? Pero ito, paano mangyayari yun? Sabi nga ng anghel, hindi. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Wala ka dito. Everything will be God. He will overshadow you. Just allow yourself, then He will overshadow you, at siya mismo ang kikilos para sa lahat. Wala kang magagawa dito. Ako lang. Nakuha niyo yung sabihin? Now, ito po ang amazing part. Tingnan niya. Ito pong regalo na to, di ba? Sobrang dakila. Normally, yung dakilang regalo, may meaning din yan eh. Sometimes it shows how bad our situation is. And imagine, God is saying, I am giving you my son. I am giving you my only child. Ganun ba't katindi yung problema ko? Naunawahan nyo? Hindi ba kayang gamutin lang at ayusin ng anghel yan? Hindi ba pwede magpadala lang siya ng iba na pwedeng magligtas sa amin? Ganun ba talaga katindi yung aming kinalalagyan at kinasasadlakan na kailangan mismo yung Diyos ang paparito para iligtas kami? Sabi ng Panginoon Diyos, hindi mo naintindihan. Iba ang lagay natin. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, listen to this. Sabi niya, alam mo ba, para maintindihan, si Elizabeth, di ba? Hindi ka maniwala mabubuntis ka dahil virgin ka. Alam mo ba si Elizabeth? Matanda na yun. Parang sinasabi ng anghel, matanda na yun. Buntis na siya ngayon. Hindi niya pa alam, ha? Hindi niya pa alam. Buntis na siya ngayon. At sabi niya, at tatawagin niya, sabi niya, ngayon nasa ano na siya. Timo, baog siya eh. Naalala mo, baog siya. Ngayon, sabi niya, 6 months na siya. Preggy. Kung kausap niya, baog yung pinsan mo, naalala mo, ngayon, buntis na. 6 months na nga eh. Ha? Sabi niya, dahil walang imposible sa Diyos. Alam niyo, ito na-amaze ako sa Diyos, no? Pag iniisip ko, tingnan niyo ha, kung paano nag-ooperate yung grace. Una, bakit niya pipiliin yung virgin? Dahil sabi ni God eh. Okay. Bakit si Mary? Sa dami ng mga babae dyan. Pag hindi niya, bakit si Mary? Kasi siya yung at least kabahagi pa rin ng tribe of Judah. Kasi si Joseph, boyfriend niya, at least si betrothed sa kay Joseph, at least nasa linya ni David. Kasi yun ang pagagalingan ng tagapagligtas eh. Okay. Bakit naman si David pa ang pinili niya? Sa dami naman ang pwede. Anak ko niya? Kasi si David, kasama yan sa tribe of Judah. Dahil the scepter will not leave the tribe of Judah. Yun ang pangako ng Diyos eh. Okay. Bakit naman si Judah pa? Sa dami nila magkakapatid, 12 sila. Bakit kay Judah pa? At hindi si Joseph yung mabait. Di ba? Sabi niya, sabi kasi ng Diyos dapat kay Judah at saka kailangan anak ni Jacob. Bakit naman si Jacob, hindi si Iso? Mas mabait si Iso kaysa kay Jacob. Nasusundan niyo pa? Basta sabi ng Lord galing kay Isaac ba't si Isaac, hindi si Ismael? Basta sabi anak daw ni Abraham, pangako ng Lord na anak ni Sarah. Bakit si Abraham? Pwede naman si Nahor. Pwede naman yung iba niyang kapatid. Bakit kasi pwede naman Pilipino o Chinese, Espanyol, Amerikano. Bakit sila pa? Pag-isipan niyo mabuti. Yun ang ibig sabihin ng grace. Choice ni God yun. Hindi yun dahil sa kung sino tayo o mabait tayo, kundi may choice si God, may nalalaman si God na hindi natin nalalaman, at yan ang ginawa niya, pinili niya para tayo iligtas ng Panginoon. Sa marami sa atin, natanggap natin ang kaligtasan. Sino sa inyo nakaranas ng kaligtasan ng Diyos? Bakit ikaw? Ano meron ka para ikaw ang piliin ng Diyos? Kasi lahat ng pinili ng Diyos, si Abraham, imposibleng magkaanak kay Sarah dahil baog. Si Rebecca, baog. Si Rachel, si Leah, hindi maganda, hindi mahal ng doon ang pinili. Sa lahat ng yun, laging may imposibleng ginagawa ang Diyos. Napansin niyo ba? Sa lahat ng tao, parang inisip ko, kung yung mga bagay, imposible, lagi makikita mo si God. Kasi in our weakness, God is glorified.
Kaya yung grace ni God, nakikita mo, nothing to do with your qualification. Hindi sinasabi ng Diyos yung mayaman, wala nang kaligtasan. No, what He's saying is, lahat ng yan na out ka sa Diyos, choice ni God na iligtas ka. Kaya sobra dapat tayong pasalamat and say, God, thank you, niligtas mo ako. What I'm saying is this, wala tayong pagmamalaki. Ganon din kay Mary. Nothing is impossible with God. Alam nyo, lalong-lalo na sa bagay ng kaligtasan. Minsan hindi natin na-appreciate kasi alam natin mabait tayo eh. Papakita ko sa inyo kung gaano tayo kasama, ha? For by grace you've been saved through faith. Are you following? That not of yourselves, it is a gift of God. Not as a result of works, so that no one may boast. Kita nyo? Kung gawa natin, pwede ba tayong magmalaki? Tama ba? Now, ito bang magtotoo? Kung tayo po ay gagawa ng mabuti, para lang hindi na tayo magbayad ng utang, hindi mabuti yon. Kaya nga, kailangan maligtas ka muna by God's grace. Digaluhan ka ng Diyos ng kaligtasan na hindi na kailangan ng gawa mo para makagawa ka na ng mabuti. Okay ba yun? Kaya ang karugtong yan, maligtas ka muna, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya kailangan iligtas niya muna tayo for us to become His workmanship to do good works. Kaya iba, pinagpipilitan lang, hindi. Yan ang ating kaligtasan. All of us were saved because of God's grace. The Most High willing to become the most low to save us from our lowest point to bring us back with Him in eternity. Yan ang ating Diyos. Yan ang grace na tinanggap natin mula sa Panginoon. Yan ang grace na naranasan din ni Mary. Now, kaya naman, I must tell this to somebody else. Kasi I must tell someone about this good news. Kasi meron ng solusyon sa problema natin. Di ba? Now, paano yan? Paano nangyari yan? Tingnan nyo. And Mary said, behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel departed from her. Anong ibig sabihin nito? Here is Mary, bigla siya, naniwala sa sinabi ng anghel, okay, gawin niyo po, dahil ako lamang po'y lingkod lamang ng Diyos. Do whatever we wish. Di ba? In other words, para siyang nagpahayag ng kanyang pananampalataya. And this is what Elizabeth said. And blessed is she, referring to Mary, who believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. Naniwala siya, nagagawin ng Diyos yung kanyang pangako. Nasusundan po. Now, finally, kaya we are to praise God always. Now, tingnan niyo po ito mabuti. Yung glory ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo ha. Etong si Mary ngayon, siyempre, alam niyo ang pananampalataya, hindi naman lagi yung, di ba, parang todo ka agad eh. Minsan, mayroon ka ring agam-agam. Naramdaman niyo naman siguro yun, no? So si Mary, sabi niya, nabuntis din pinsan mo ha, matanda na yun, pero nabuntis yun. Siguro, todo na ako kahit hindi ako naintindihan, pero puntahan ko nga yung pinsan ko. Para malaman, magkakwentuhan kami. Nakuha nyo. So, he was in a hurry, went to the hill country, sabihin, bulubundukin na lugar, pero ang hirap bumiyahin nun ha, to a city of Judah and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. Ayan, isipin nyo, hirap bumiyahin niya, ang init-init, tapos kung sakali, hindi niya pa alam kung buntis siya o hindi, basta buntis siya. To confirm, nagkita sila ngayon. Ito sabi ni Elizabeth, nakita niya si Mary's greeting, sabi niya, at pagbati ni Mary, sabi niya, Elizabeth, shalom! Biglang lumundag yung baby sa tiyan, 6 months na eh. Tumalon, sabi gano'n. Oh, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Can you imagine? Naman sabi niya, and she cried with a loud voice and said, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And sabi niya, and how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me? Sabi niya, biruin mo, yung Panginoon ko, yung nanay na pumunta sa akin, you're so blessed, you're so blessed. Ganun siya, sobrang tuwa. Now, wag niyo isipin na, yung ibig sabihin nun, sinamba niya si Mary, hindi. Yung baby sa loob, my Lord, di ba? Hindi si Mary. Tingnan niyo, para maintindihan niyo ha, tingnan niyo. Kahit si Jesus, nagsasalta siya, somebody sabi niya, uy, grabe to. Sabi niya ganun, blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. Para sabi niya kay Jesus, pinagpaling nanay mo. Sabi ng Panginoon, tingnan, listen. On the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. So, ibig sabihin, yung blessing na yun, blessing sa lahat ng susunod sa Diyos. Are you following? And that is exactly what happened to Mary. Bakit? Kasi, for behold, when the sound of your greeting reached my heart, the baby leaped in my womb for joy. Pas yung baby, tuwa. And blessed is she
who believed that there would be a fruitfulness of what has been spoken to her by the Lord. Doon pa lang siya biglang talagang, wow, pinagpala kang naniwala ka sa sinabi sa iyo ng Panginoon Diyos. Are you following? At willing ka to sumunod. Alam niyo bang mahirap yun? Mahirap yun. Unang-una, dalaga ka. Pag nalaman kang buntis ka, na hindi pa kayo magkasama ng asawa mo, pwede kang batuhin hanggang mamatay. Tapos, ano sasabihin mo kay Joseph? Kasi betrothal stage yan. Betrothal stage, parang nagkasundo na sila, mag-asawa na sila, tapos pumunta sila sa kanya-kanyang lugar para maghahanda. Nahanda ng bahay, maghahanda ng... Tapos magsasama sila at yun din ang test ng fidelity. At bigla kang buntis. O paano? Ano sasabihin mo kay Joseph? Joseph, buntis ako. Paano ka nabuntis? Sa lalaki, may nakakalalaki, di ba? Tama, sa babae, mayroon bang nakakababae? Wala, sa lalaki lang yun. Sinong bumuntis sa'yo? Paano ka magpapaliwanag ko ikaw si Mary? Joseph, hindi mo naintindihan. Si Lord, ni-rape ka ni Lord? Salbahe ka. Pati si Lord, dinadamay mo sa mga kwento mo. Kalokohan. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun ha. Hindi ganun ang nangyari sa Bible ha. Nag-struggle si Joseph kasi righteous si Joseph. Sabi niya, Lord. Tapos nanaginip si Joseph, sabi ni Lord, Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife. Nakuha niya na. Nakuha niya na. Kaya si Lord na nakipag-usap kay Joseph, hindi kaya ipaliwanag ni Mary yun. Kaya si Mary, hindi na siya nagpaliwanag siguro. Siguro sabi niya, patay. Pero tinanggap niya yun, Lord, willing ako. Sige, patay na akong patay. Yun ang belief. Yun ang pananampalataya. Kaya sabi niya, kaya sumunod siya. Kaya naman siya biglang nagpuri sa Panginoon Diyos. Sabi niya, my soul exalts the Lord. My spirit rejoice in God, my Savior. Ako rin, Panginoon, makasalanan din ako. Thank you that you have saved me. You're my Savior. You have come. For He has regard for the humble state of His bond slave. Ang baba ng aking kalalagayan. For behold, from this time on, all generation will count me blessed. And for the Mighty One has done great things for me. And holy is His name. And His mercy is upon generation after generation toward those who fear Him. You know what Mary is saying to God? Lord, ikaw na yung talagang naawa sa amin. Hindi mo kami kanilimutan from generation to generation. You saved us. Doon pa lang siya nagpuri sa Diyos. Are you following? Nung nag-usap na sila ni Elizabeth at kinonfirm ni Elizabeth, totoo yung naranasan mo. Totoo yun. Buntis, totoo lahat yung natanggap mo. Kaya nagpasalamat siya sa Panginoon. Sabi niya, and He has done mighty deeds with His arm and has scattered those who were proud in the thoughts of their hearts. Lahat ito, parang perfect tense na, parang nangyari na at nangyayari pa. Nakuha niyo? And sabi niya, He has brought down rulers from their thrones and exalted those who were humble. He has filled the hungry with good things and sent away the rich empty-handed. Ano siya sabi ng Lord? He is the one who brings judgment. Walang magmamalaki. Yung mga mayamang mandaraya, sabi niya, may araw din kayo. Kasi the God whom I serving is the judge. And ito pong amazing. Alam mo yung nakakatuwa ito sabi ng Panginoon, sabi niya, He has given help to Israel, His servant, in remembrance of His mercy, and He spoke to our fathers, to Abraham and his descendants, forever. And Mary stayed with her about 3 months, and then returned to her house. Then yun, nagstay na si Mary doon, hanggang sa mga anak na siguro si Elizabeth. But this is something that you will realize. Alam niyo, tuwan-tuwa ako kasi si Mike Yap kahapon, he summarized the picture of who God is from this Magnificat. Yung word na Magnificat, to magnify the Lord. Talagang ang focus niya talagang i-magnify si God. Yung mga tumingin kayo sa Diyos na nag-bless sa akin kasi siya rin yung magbe-bless sa inyo. Are you following? Now, look at this. Sabi niya, God is, sa verse 46, Lord. 47, Savior, caring, bestower of blessings, personal, very personal, holy, merciful, worthy, mighty, sovereign, gracious, provider, helper, faithful. Bakit? Ito na si God, niligtas niya ako sa pinakamalaki kong problema, pero hindi pa ako namatay. Ang dami ko pang haharaping hamon. Kakayanin ko ba? But the God who made Mary victorious is the same God who will make you victorious. Bakit? Kasi He's the same Lord. He's the same Savior. He's the same caring God, bestower of blessings. He's the same who's so personal, holy, merciful, worthy. Lahat yan si God. And if He is your Savior, He is your God. Sarap, no?
Walang imposible sa Diyos. Kaya God has given us the power to overcome. Imagine kung wala akong eternity. Sa dami nating mga challenges na hinaharap, parang ito na lang ba yung buhay natin? That we will always just be proud of our sufferings and challenges? Siyempre hindi, di ba? So I praise God, alam ng Diyos yun. Kaya nga ho, God is bringing us back to understanding the reason why I came. It's because I want you to know I care for you enough that I care for your eternity. Pwede naman tayong iwanan ng Diyos at pabayaan. But His grace is so sufficient para maintindihan natin, hindi lang to ang buhay natin. Meron pang masigit pa. Amen po? Sa mga nasa senior, dami ng pain sa likod, sa tuhod. Di bali, pansamantala lang yan. Sa mga nagdadalaga, ang daming pain sa puso. Dahil yung crush nila, ibang crush. Ibang may pain din. Sa mga magulang, ang daming pain para sa kanilang mga anak. Hindi na alam saan sila kukuha ng pambayad, ng pag-eskwela. But if there is no eternity, saan pa ang ating pag-asa? And that's the grace of God. Nasusundan ko and praise God for Jesus. Kaya niisip ko lang po si Kyla. Hindi ho biro yung pinagdadaanan niya. I praise God for the strength, the power that God is bestowing upon her. Pero yung challenge na magpapagumot ka for chemotherapy, hindi biro yun. Mahal yun. Yung gastusin mo just to survive, mahal yun. But God, whom we can trust for our eternity, is the same God whom we can trust for our temporary needs. Amen po? Kaya ho, ito lang gusto kong sabihin sa inyo, have you received Jesus, God's sure hope in your own life? Ang pagsamba sa Diyos, hindi lang ho yung praise God, hallelujah. Ang sabi ni Lord, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Kahit saan ka naroon, sa opisina, sa eskwelahan, you declare your gratitude to Jesus by worshiping Him, giving your best so that people will know that you are living for eternity because Jesus is your Savior. God, sure hope. Amen? Nakita yun ni Mary, kaya nalagpasan ni Mary yung challenge. So let me just tell you this again. We must receive God's grace just like Mary did. We must share the gospel just like what most people who believe in Jesus did. And we must always give God the glory. Amen? Sa lahat ng bagay. So tayo pong lahat ay tumayo at ipag-pray po natin si Kyla. And as we pray for her, gusto ko rin pag-pray yung mga magulang niya, kapatid. And as I pray for them, lapit po kayo para makasama namin kayo sa prayer. Ito rin ho, let's also talk to God personally. Kausapin niya, Lord, ako po, gusto ko po kayong maranasan. Gusto ko po maintindihan. Kasi unless God reveals to us His grace, we will never understand what it meant to share it and also how to glorify Him with our praises. Amen? Andito po si Mami at ang kapatid ni Kyla. Ayan. Let's also pray for them and let's pray for ourselves. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kayo po ang nagpalakas at nagbigay ng kaliwanagan kay Kyla, Panginoon Diyos, kung paano niya harapin ang kanyang kasalukuyang mga hamon sa buhay. Panginoon, alam namin, Panginoon Diyos, kayo lamang ang tanging nakapagpapagaling. Kahit ano pa pong agham, alam namin ginagamit nyo lang ito para sa kalwalatian ninyo. So I pray, Father God, to strengthen Kyla. Help the parents, Father God, provide them everything they need. And I pray, Lord Jesus, that people will, again, surrounding them will know that you are the Lord. You are Jesus. You are our sure hope. Thank you, God. Hallelujah. May you cover them with your grace, O God, and with your power, and overshadow them with your Holy Spirit as you overshadowed Mary, O God. Thank you to accomplish her calling. So I pray to do the same with Kyla and to the whole family. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And now, Father God, I pray for everyone in this congregation. Mga kapatid, kayo lang nakakaalam ng totoo niyong kalalagayan. I pray
that you will truly experience the grace of God and receive it wholeheartedly. You may not fully understand everything, just like Mary, but as the Lord will reveal to you and allow your eyes, spiritual eyes, to be open to see the beauty of His grace and the beauty of the gospel, may your hearts be filled with praises of God. May your heart be filled, Father, with gratitude, so that wherever you are and wherever you go, you will always glorify Jesus, God's sure hope. Thank you, Lord. Thank you, God. And I pray na huwag kayong aalis sa lugar na ito na hindi niyo totoong kinausap si Jesus. You might say, hindi ako naniniwala sa Diyos. But I'm telling you, sa mga pagkakataon na ito, time will come that you will really see, kahit yung mga dilim na dinadaanan mo, kung walang Diyos, saan ka tatakbo? And praise God, He is always very much willing to listen to us, to listen to our prayers, and to rescue us in order for us to understand that He cares for us so much. Salamat po, Panginoon. Kaya't aming Ama, pinapanalangin ko pang bawat pamilyang nire-represent namin. Pinapanalangin ko ang bawat isa na naririto. I pray, Father in heaven, to continually fill our hearts with joy as you always allow us to live by your Spirit and by your grace. Thank you, Lord. Lord, grant us also the courage, the boldness to tell the world the goodness, your goodness that we have experienced, that people may know that you alone are the hope of our eternity. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.